my beloved Boss Mike Cervera. Dahil sa ganyang galing at husay sa pamamahala sa Pasig, sinisiraan parang si Pangulong Bongbong Marcos nga eh. Ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na matagal nang hindi napapagawa, inauguration. Nagtaka ako, ba't naman nagalit yung mga tao? Hindi pala totoo mga tao yun. Kita nyo, anonymous. Ano yung post? Yung tinantingin ko kagabi lang kasi diniliver yan. Akala ko pusa eh. Napakayo na dito sa akala ko talaga pusa eh. Yung tinantingin ko, anonymous eh. Nung makita ko, aso pala eh. Utik na yan. Kala ko pusa. Sabi, bibigyan kita, Boss Mike. Thank you naman sa ayaw na magpangalan na nagbigay nung husky. Tuwan-tuwa po kami ni Jen Angeles. Dadagdagan na naman yung anak namin. Diba? Kita. Eto na. Balikan na natin to. Balikan. Mga kababayan, dahil sa kagalingan, kahusayan ng pamamahala ng Pasig, tulad ng pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating bayan, mga kababayan, ay pilit na sinisiraan. Eto na. Tingnan nyo to, may nadiscovery ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na matagal nang hindi napapagawa, inauguration. Nagtaka ako, ba't naman nagalit yung mga tao? Hindi pala totoo mga tao yun, mga troll. Hindi mga totoong tao yung mga naninira na yan. Yan ho, ang tawag dyan, troll farm. Gumagastos ang mga kalaban ng mga troll. Kung mapapansin ninyo, sa TikTok, Facebook, marami dyan. Yan yung mga troll. Kapag chinik ninyo yung mga profile, nakalock profile, at screenshot lang yung mga picture na pinaglalagay dyan. Kadalasan mga walang mukha yan. Bakit? Kasi nga, mga kababayan, yan ho ay mga troll na inarkila, binayaran ng mga politiko para manira. Dahil hindi nila kaya na mag-afford ng katulad natin na handang ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos at tulad ni Trillanes na mga politiko na maayos na ang ginagawa, hindi nila ma-afford yung mga katulad natin. Abay, kukuha na lang ng isang troll farm na maninira sa mga politikong maayos ang ginagawa. Ganun ho yun. Kaya eto, kita nyo, yung proyekto niya na drainage, abay, napakaayos, gumawa na ng tama, gumawa na ng kaayusan, para maging mawala yung mga baha sa Pasig, mga kababayan. Abay, kita nyo, pinupulaan, sinisiraan ang mga proyekto ni Mayor Vico Soto. Tulad ulit ni Pangulong Bongbong Marcos, gumawa ng maraming pabahay. Ano ang paninira ng kalaban? Hindi daw yung proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang may proyekto daw diyan ay si Digong. Kita nyo, hindi lang siniraan kung hindi inangkin pa nila yung magagandang proyekto ng ating buting Pangulo. Tinignan natin yung mga profile, humingi yung tulong sa kaibigan ko, isa-isa niya. At nakita niya may pagkakapare-pareho yung mga nag-angry reacts at naghaha-reacts. Ito po, iba-ibang mga post. Pare-pareho yung mga content. Ito medyo mas obvious. Ito sa multi-purpose, sa may bunga. Ito, pare-pareho yung mga content ng mga profile. At ito yung mas mabigat pa doon. Yung mga profile na yan, sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga troll, ng mga fake accounts. Ng mga, ano ba tawag dito? Ng mga fake engagement sa Facebook. Ito na po, may resibo po tayo. Ang tanong, sino kaya gumagawa nito? Pero hindi naman ito surprise. Sino ba gumagawa ng mga ganyan pag hindi na nila kayang tapatan, mga kababayan? Pag hindi na nila kayang tapatan yung taong kalaban, di ba? Huwag na natin ilayo. Sa atin nga lang ginagawa yan. Pinapansin pa natin yung mga yan? Hindi. Di ba? Huwag na tayo lumayo. Ganyan yung mga ugali ng mga ibang politiko. Hindi nila kayang tapatan yung isang politikong maayos ang ginagawa at minamahal ng taong bayan. Sisiraan! Panoorin nyo ng buo to, mga kababayan. Panoorin nyo kung paano yung ginagawa ng mga troll farm at yung mga politiko
na gustong sirain ang tao, ang isang taong maayos, ang pamumuno tulad ni Pangulo at ni Vico. Opo, eto na, pasok. Tingnan nyo to, may nadiscovery ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na matagal nang hindi napapagawa, inauguration. Nagtaka ako, ba't naman nagalit yung mga tao? Hindi pala totoo mga tao yun, mga troll pala. Tinignan natin yung mga profile, humingi ang tulong sa kaibigan ko, hindi sa isa niya. At nakita niya may pagkakapare-pareho yung mga nag-angry reacts at naghaha-reacts. Ito po, iba-ibang mga post. Pare-pareho yung mga content. Ito medyo mas obvious. Ito sa multi-purpose, sa may bunga. Pare-pareho yung mga content ng mga profile. At ito yung mas mabigat pa doon. Yung mga profile na yan, sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga troll, ng mga fake accounts, ng mga, ano ba tawag dito, ng mga fake engagement sa Facebook. Ito na po, may resibo po tayo. Ang tanong, sino kayang gumagawa nito? Pero hindi naman ito surprise. Mga kasama, mga kapwa ko Pasigenyo, alam naman natin na may mga taong handang magsinungaling, handang manloko para makuha ang gusto nila. Kaya kailangan ko po ng tulong ninyo. Ipakita po natin na hindi nauubra ang luma at maduming estilo ng politika sa lungsod ng Pasig. Yon, mga kababayan. Kaya nga, kailangan natin suportahan yung mga ganyan. Dahil kahit si Pangulong Bongbong Marcos ay nagiging biktima niyan. Alam nyo na yan. Hindi na natin na kailangang isa-isayin pa. Dahil kung iisa-isayin natin, mga kababayan, ang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, abay baka abutin pa tayo sa susunod na halalan. Sa dami, no? Ha? Sa dami. Mga bayaran yan. Rosemary. Putik na yan. So mga kababayan, ha? Hanggang dito na lang. Ito pa, may isa pa pala. Isa pa, sisingit ko lang. Sa mga barangay captain, konting kalma. At sa mga kayong mga nandito sa Pilipinas, pag nag-happenings naman kayo, hindi naman pinagbabawal, pero limitahan. Ngayon, mga kababayan, ito, isang barangay captain na nampal ng bading. Isang barangay captain na nampal ng bading. Bakit kaya? Ating alamin. Ito, pasok. Pinagsasampal pa ang isang tao sa Santa Ana, Maynila. Ang nanampal, si Kapitan at ang asawa niyang kagawad dahil daw nakakabulahaw ang pag-iinuman. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ayan mga kababayan, kita nyo, isang kapitan at isang asawang konsihal na nakit ng bading. Mga bading, eto na. Tatlong sampal ang lumatay sa muka ng nakaposas na transgender woman na si Amber. Yan ang eksena sa harap ng barangay hall pasado alas 8 ng umaga nitong Lunes. Ang nanampal, mismong si Barangay 901 Chairman Jerome Advincula. At si Jerome Advincula, yung barangay captain daw, nanampal ng bading. Wag mo lang judgmental. Tapusin natin tong kwento, ha? Asawa niyang kagawad. Bago ang insidente, nag-iinuman noon sina Amber at apat niyang kaibigang transgender rin kasama ang dalawang lalaki. Nag-celebrate po kami ng birthday ng kaibigan namin. Dumating nga po si Chairman, then sinasaway. Then, malinaw sa isip ko na talagang siya yung unang nalula. Kita nyo mga kababayan, ha? Sinasaway kasi nga naman, tignan ninyo kung paano na nakakaperwisyo. Ulitin ko mga kababayan, opo, inyo pong residential yan o privacy nyo yan o ano pa man. Pero kapag sobra na yung ingay at sobra na yung tagal ng inyong selebrasyon, abay, pansinin nyo rin naman yung mga kapitbahay. Dahil yung mga yan, may mga trabaho din, kailangan din magpahinga, at kailangan din nila ng mga kababayan, ng tahimik na lugar. Hindi lang ho kayo ang nakatira dyan. 6 na palapag ng tenement na ito nag-iinuman ang magkakaibigan hanggang umaga. Grabe naman pala eh. Anong klaseng inuman yan hanggang umaga? Beses daw silang sinita ng mga opisyal ng barangay dahil sa pagvividyoke at maingay na pagkukwentuhan, bagay na ikinainis ng ibang mga residente. Yan. May mga nagreklamo raw na nakabubulahaw na ang Ayan na, may mga nagreklamo, pinost pa. Shoutout naman sa Barangay 901. Pakibigyan naman ng aksyon sa 6th floor. Sa bandang dulo, ang aga-aga, nagbibidyo okay. Konting respeto naman sa mga kapitbahay na natutulog. Totoo naman. Madaling araw, nagsimula na yan. Grabe naman ang sakit sa tenga at dibdib, kabog.
ng sounds nila. Sino ba naman ang matutuwa, mga kababayan? Sa hiwalay na video, nakunan pa ang pag-iingay nila. Ay, grabe naman palang ingay! Huwag naman ganyan! Tiroy mo, dingding lang ang pagitan. Isang bahay na. Tapos kayo, mag-iingay kayo ng ganyan. Huwag naman, huwag naman. Oh. Sinaway na pala to ng ilang beses na ulit ng barangay. Kaso, mukhang hindi yata nakikinig. Buti pa si Maestro Paul TV nakikinig. Diba? Nag-like ka na ba? Tuloy. Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Maestro Paul, huwag niyong kakalimutan yan. Like na! At subscribe nyo na rin at share nyo yung mga video niya. Ha? Sa kasunod na video, sinusubukan ng barangay na pakalmahin si Amber. Pero nagpupumiglas pa rin siya. Napunit pa nga ang damit ng kapitan. Ako po, kita nyo naman. Sobra naman yun. Sa mga Becky dyan, pumunta na lang kayo ng ng mga gay bar. Doon, kahit magsisigaw kayo, walang problema eh. Diba? Kaysa makabulahaw kayo ng kapitbahay. Respeto natin yung mga kapitbahay. Hindi porke kayo, nasa bahay kayo, pwede nyo nang gawin lahat. Diba? Opo. Ngayon, nakasubscribe na daw si Jingkoy. Natadyakan din di umano ni Amber ang asawang kagawad ng kapitan na bagong opera. Ako, bagong opera. Tinadyakan ni Bading. Grabe. Ayon sa barangay, maaaring ito raw ang nag-udyok kay Cap na sampalin nilang mag-asawa si Amber. Nako, ganito yan, mga kababayan. Dapat si Kapitan hindi rin na high blood. Dapat dinala na sa presinto, di ba? Kung ano man yung problema. Dapat konting-konting tigil din, Kapitan. Dahil tandaan mo, ikay lingkod bayan. Pag nanakit ka dyan, malamang yung ibang tingin ng mga taong bayan, ng mga constituent mo, mga taga-barangay mo, imbis na ikaw na lamang, baka mamaya madihado. Di ba? Kay Amber, kasama ring hinuli ng barangay ang mga kaibigan niya at ikinulong sa Santa Ana Police Station. Nitong Huwebes, nakalaya ang 5 kaibigan ni Amber. Pinawalang bisa raw kasi ng piskal ang naturang kaso. Ang nanay naman ni Amber ang nag-aayos ng kanyang papeles para makalaya. Para sa isang LGBT advocate, labis ang ginawa kay Amber. Yan na nga ba sinasabi ko. Minsan kahit tama na tayo, namamali pa sa paningin ng iba eh. Diba? Kaya, ito ang aral dyan, mga kababayan. Maging kalmado, huwag niyong hahayaan yung emosyon nyo na yung magdidesisyon para sa inyo. Madalas kong sinasabi yan. Hindi lang ho sa mga ganyang pagkakataon. Kadalasan yung away ng mag-asawa. Yung away ng mag-asawa, mga kababayan, kadalasan yung emosyon ang pinapagana. Kaya nagkakasakitan. Simple lang naman yan. Kung hindi na kayo magkasundo ng inyong asawa, ng inyong kinakasama, ng inyong jowa, ng inyong kabet. Mga kababayan? Dapat na siguro na panahon na yun para maghiwalay na kayo. Hindi yung nangyayari. Mag-aaway kayo ng malupit, magsasakitan kayo. Tapos, ang ending, gagawa kayo ng isang bagay na napakasarap. Paano pa kayo maghihiwalay niyan? Diba? Nauuwi sa ang ending pala, kasarapan. Bakit hindi na lang, Bakit mag-aaway pa? Di dapat gumagawa na lang kayo ng masarap. Diba? Sabihin ninyo ganito, unang rule, unang rules ko. Sabihin ninyo sa jowa ninyo, ito turuan ko kayo. Unang rules ko. Ako ganun eh. Ayoko na mag-aaway tayo. Pansinin mo kung ano mas maganda. Diba? Kaysa mag-away tayo, magtabi tayo. Bigyan nyo ng 3 round. 3 rounds agad! Bigyan nyo ng 3 rounds yan! Kaysa mag-away, mag-ano na lang kayo! Mas masarap pa yun eh! Di ba?
bakit pa nag-aaway? Eh magtatabi rin naman kayo mamaya. O anong sense ng pag-aaway ninyo? Kaysa mag-aaway kayo, maghiwalay kayo. Ganon. O kaysa mag-aaway kayo, dalawa lang pagpipilian ninyo. Mag-aaway kayo o gagawa kayo ng masarap. Diba? Kung kaya nyo pa ng 5 rounds, gawin na ninyo. Putik na yan, oh. Ewan ko lang kung hindi kayo ipagluto ng mga asawa nyo kinaumagahan. Ha? Kasabihin yan, Leng, gising ka na ba? Anong gusto mong ulam? Gusto mo ba na may sabaw? Oo, para naman makabawi yan. Mukhang naubos kagabi yan. Oh, di ba mga kababayan? Mas masarap ang gumawa ng masarap kaysa nag-aaway. Kaya kapatin nyo agad yung inyong mga kakasamahin, aasawahin, kakabitin. Sabihin ninyo, ayoko na mag-aaway tayo. Mas okay na mag-ano tayo kaysa mag-away tayo. Mamili ka lang sa dalawa, away o ano. O dito na tayo sa ano. Di ba? O pagka medyo nag-iinit na yung isa, palitan nyo ng init ang nararamdaman. Yung init na mapupunta sa langit siya. Ganon. Di ba? Oh, hanggang dito na lang. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kabit, jowa, ay asawa. Oo, bago ang iba. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, huwag niyong kakalimutan lagi. Bago ninyo i-want tong live na to, mag-like kayo sa mga hindi pa nakakapag-like. Pagdasal po natin ang ating bansa. At sa mga OFW natin mga kababayan, mag-ingat po kayo lagi. Opo, magandang buhay po para sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.